Ito mga master, series wiring outlet 2 gang at 1 gang. Papakita natin dito yung disadvantage ng ganitong wiring series. Yan. Ito yung ating 2 gang mga master. Ikukunik natin dito yung isang wire dito. Pagdating dito sa outlet, walang polarity yan mga master. Kahit alin dyan, kahit magkakulay yung wire nyo, okay lang. Kasi line neutral yan pagdating dito sa outlet. Yan. Yung dalawang wire na kinabit natin, kininik natin, diretso yan sa ating circuit breaker. 20 ampere yung circuit breaker at 3.5 na wire naman yung ginamit natin. Itong wire na ilalagay natin dito sa bandang ibaba ng outlet, yung sinalpak natin, yan yung home run ng kabilang outlet. Yan. Ito yung home run niya papunta dun sa outlet. Kadalasan kasi mga master, sa kwarto natin hindi lang iisa yung outlet, marami mga master. Yan. Ano yung disadvantage ng ganitong wiring series? Ang disadvantage dito mga master, kapag nasira yung ating outlet, halimbawa itong unang outlet, pababa dyan sa ating pinagkuninikan sa outlet, pababa, dami na yan, masisira na yan, hindi nagagana. So sa madaling salita mga master, ang mga ganitong series connection sa outlet, pinagbabawal to na technique. Base sa ating karanasan mga master, hindi tayo nag-install ng ganito sa outlet kasi hindi to magtatagal. Lalong-lalo na sa mga malalaking bahay o building. Lalong-lalo na pag maraming nakasaksak na appliances, mag-iinit yung wire, mag-iinit yung ating outlet. Pag ganitong series, ang resulta, masusunog ang bahay. May nag-comment mga master na yung ganitong series daw, depende sa mga nakasaksak. Tama naman yun mga master, kung yung appliances nyo lang, TV, cellphone at electric fan sa bahay, kayang-kayang dalhin ng ganitong series. Pero kapag aircon na yung nakasaksak dyan, rep, range hood at yung mga malalaking voltahe, delikado na itong mga ganitong series.